إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Karamihan sa atin kasi hindi naiintindihan yung binigay sa atin na khutbah ng imam natin kanina. Nagbibigay po siya ng sermon. At tuwing Biyernes, bibigay siya ng sermon, mga paalala sa atin, mga mananampalataya. At pinapaalala ko lang po na hindi talaga ako translator. Yung mga translator kasi natin, kapag wala sila, so napipilitan tayong mag-share kung ano yung naintindihan natin doon sa mga pinahayag sa atin ng ating imam kanina. So ang pinahayag po niya sa atin ng mga paalala is yung huling mga bersikulo sa Suratul Baqarah. Yung huling tatlong bersikulo. Yun po yung pinakamahabang kapitulo sa banal na Quran, yung Suratul Baqarah. Yung huling tatlong bersikulo, yun yung binigyan niya ng pahayag at kapaliwanagan. Okay, so paalala ko lang po na hindi ganun kadali magbigay ng ganitong share kung ano lang yung ginabot ng pangunawa ko, inshallah. So yung huling tatlong versikulo ay yun din po yung binasa niya habang nagsasala tayo. So kung nakikinig kayo, yun din yung binasa niya habang nagsasala tayo sa unang raka ng ating dasal. So ang maikling translation ito sa Tagalog, babasahin ko, si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at kalupaan, kahimat inyong ilantad o ikubli ang mga sarili nyo, ito ay batid ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah ang magsusulit tungkol dito. Siya ang nagpapatawad sa sinumang kanyang maibigan at nagpaparusa sa sinumang kanyang maibigan sapagkat si Allah ang may kapangyarihan sa lahat. Ang naniniwala, si Propeta Muhammad at tinutukoy, naniwala siya at ang mga mananampalataya, lahat ng naniniwala kay Propeta Muhammad. Lahat ng naniniwala kay Propeta Muhammad. Naniniwala sila saan, ipinahayag sa kanya mula sa kanyang Panginoon. Ang bawat isa ay nananampalataya kay Allah sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga kasulatan, sa kanyang mga tagapagbalita, mga sugo. Sila ay nagsasabi, kami ay hindi nagtuturing sa sinuman sa kanyang mga tagapagbalita ng pagtatangi-tangi. At sila ay nagsabi, kami ay nakinig at kami ay tumatalima. O aming Panginoon, patawarin niyo kami at sa inyo kami magbabalik. Walang sinumang kaluluwa ang binigyan ni Allah ng pasanin na hindi niya kayang dalhin. Ito ay magtatamasa ng bawat kabutihan sa kanyang nagawa at magdurusa rin naman sa bawat masama na kanyang nagawa. O aming Panginoon, kami ay huwag ninyong parusahan kung kami ay nakalimot o nasadlak sa kamalian. Aming Panginoon, huwag niyong ipasanan sa amin ang pabigat na inyong iniatang sa mga nauna sa amin. O aming Panginoon, huwag ninyong iatang sa amin ang pabigat na hindi namin makakaya. Patawarin ninyo kami at pagkalooban niyo kami ng pagpapatawad. Kami ay inyong kahabagan. Kayo ang aming maula, tagapagpangalaga. Kami ay gawaran ninyo ng tagumpay laban sa hindi sumasampalataya na aming mga kalaban. So ito yung translation ng huling tatlong versikulo ng Suratul Baqarah. Okay, so may hadith ang ating Propeta Muhammad. May hadith ang ating Propeta Muhammad. At ang sabi niya, kung palagi ang pagbabasa nito, lalo-lalo na yung huling dalawa, lagi mo na binabasa sa gabi, ito ay magiging sapat na para sa iyo. Sapat. So, ibig sabihin ng sapat? Sapat na sa iyo sa biyaya, sa sobra-sobra makukuha mong biyaya, sapat na sa iyo para sa kaligtasan mo, sapat na sa iyo para sa iyong proteksyon.
Okay? So para sa mga bago, maaaring mahirap ito. Pero huwag kayong mag-alala. Sa pagpapatuloy nyo pag-aaral, matututunan nyo din ito. Okay? Pero medyo may kahabaan yung mga versikulo, siguro mahirap pa sa inyo, hindi obligasyon ito. Pero ito ay mga napakalaking biyaya galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So sa una doon sa mga sinabi doon na walang nakapubli kay Allah. Alam niya ang kaliit-liitang nilikha niya sa kalangitan at kalupaan at lahat ng nandito. So walang naikukubli sa kanyang kaalaman. Nakikita niya lahat, naririnig niya lahat. So kung gawin niyo ang lantad ang mga sarili niyo, ibunyag mo man sa publiko, o itago niyo, gawin niyo napakasikreto yung ginagawa niyo, alam pa rin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So wala tayong maitatago sa Kanya. At the end, uhusgahan niya tayo. Okay? So gawin naman natin publiko, gawin natin sikreto, alam lahat yun ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayong maitatago. Okay? Siya ang magbibigay ng karapatang biyaya sa atin at siya rin ang magbibigay ng karapatang kaparusahan para din sa mga sumusuway. At pinagindi dito yung paniniwala. Okay? Na unang-unang naniniwala ang mga propeta. Naniwala sila sa kung ano yung galing kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang mga mananampalataya. Sino yung mga mananampalataya? Yung mga naniwala sa mensahe ng mga propeta, kayo yun. Inshallah, kasama tayo yun. So, ano yung pinaniniwalaan natin? Sinasabi nito yung mga bagay na pinaniniwalaan natin. Okay, ano yung mga binanggit? Unang-una, paniniwala kay Allah. Yan, yun yung pinaka-importante. Ang paniniwala ng matibay at tamang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Yun ang unang-unang paniniwala na dapat natin pagtibayin. Kasi kaya nga tayo nagkamali noon eh. Sumamba tayo sa iba. Tumatawag sa ibang pangalan. Mali kasi ang pagkakakilala natin kung sino si Allah. Kung sino nag-iisang tagapaglikha na dapat natin sambahin. Mali ang pagkakakilala natin. So kaya sumamba tayo sa kung anong pangalan na hindi naman niya binigyan ng authority para yun ang sambahin. Tumatawag sa kung sino-sino, kung anong ribulto, dahil mali ang pagkakakilala natin sa kanya. So ngayon, itama natin ito. So yung unang-una, pinakamahalaga ang paniniwala na dapat natin paniwalaan ng matibay yung paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Sino siya? Ano ang mga pangalan niya? Ano ang kanyang mga katangian na naaangkop sa kanya? Okay? So pangalawa naman, isinunod sa paniniwala kay Allah ang paniniwala sa mga anghel. Yan. So paniniwala sa mga anghel, ang mga nilikha na walang kakayahan magkasala. Ito lang yung mga natatanging nilikha na walang kakayahan magkasala. Ang gagawin lang nila kung ano ang kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung inuutos sa kanila na nakayukulang habang buhay, nakayukulang sila. Kung inuutos sa kanila na nakasujud lang habang buhay, nakasujud lang sila. Wala silang kasarian. Hindi sila babae, hindi sila lalaki. Okay? At hindi nila kailangan ng pagkain, hindi nila kailangan ng inumin, hindi nila kailangan matulog, hindi nila kailangan ng asawa. Nabubuhay sila sa pagpupuri, sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga anghel. Okay? Pagkatapos naman kasunod doon, ang paniniwala sa kanyang mga kasulatan. Ito yung mga salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinakauli, yung Quran. Okay? So lahat ng mga lumipas na kasulatan, ito yung mga kasulatan na galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat buo ang paniniwala natin dito. Okay? Pagkatapos naman, isinabi rin yung paniniwala sa mga sugo. Ano yung mga sugo? Propeta. Propeta, sugo. Okay? Yung paniniwala dito. At idinugtong doon na kami ay hindi nagtuturing ng pagtatangi-tangi sa kanila. Hindi tayo nagtatangi-tangi sa mga sugo. Ano yung ibig sabihin nito? Ang mga sugo, dapat bilang mananampalataya, bilang mga Muslim na naniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagkatangi natin, ang pagmamahal natin sa mga propeta at mga sugo, pare-pareho natin silang mahal, pare-pareho natin silang pinoproteksyonan, pare-pareho natin silang iginagalang.
Ngayon, halimbawa, ano nangyari sa Biblia? Binastos ang ilan sa mga propeta. Hindi ba? Alam niyo? May mga istorya sa loob ng Biblia na di umano, itong propeta na to ay sumiping sa kanyang dalawang anak na babae. Hindi ba yun ay pangbabastos sa isang propeta? Kwento pa ito sa loob ng Biblia. Paano may i-respeto ang isang propeta kung pagbibintangan mo siya na naglasing siya, pagkatapos siya malasing, sumiping sa dalawa niyang anak na babae? Nasaan yung paggalang dito? Nasaan yung pagmamahal sa propeta na nakasulat mismo sa Biblia na pinagbibintangan yung isang propeta na sumiping sa kanyang dalawang anak na babae? Okay? So ito ay mga maling kwento na ipinasok sa Biblia at di mo man hindi na alam kung sino ba talaga galing yung kwento na ito. Sa Quran, nilinaw na lahat ng propeta, lahat ng sugo, mahal natin, dapat natin igalang, walang pagtatangi-tangi. Isa man sa kanila ang bastusin mo, binastos mo silang lahat. Isa man sa kanila ang hindi mo igalang, hindi mo sila iginalang lahat. Okay? So walang pagtatangi-tangi. Lahat sila ay propeta ng Diyos, naggaling sa Diyos ang salita na pinapakalat nila. Sila ay mga sugo ng Diyos, so walang pagtatangi-tangi. Okay? So mali yung mga ibang kwento na ipasok sa Biblia na di umano may mga propeta ganito. Di umano na mayroon pang isang propeta na sumiping naman doon sa asawa ng anak niya. Mga kwento ito sa Biblia. Alam mo kung nagbabasa kayo ng Biblia. Pero pinutukoy natin dito ay ito ay pambabastos sa propeta. Ngayon, recently sa panahon natin, ang binabastos naman si Propeta Muhammad. Ang binabastos sa panahon natin ngayon si Propeta Muhammad. Na di mo man pinagbibintangan ng lahat ng malalaswang mga pagbibintang kay Propeta Muhammad. So tayo, wala tayong dapat na maging sa kahit na sino mang propeta ng Diyos. Lahat sila, iginagalang natin, wala tayong pagtatangi-tangi sa kanila. Okay? Now, isinunod dito na inihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung mga panalangin na nakalagay dito? Pagkatapos ng paniniwala sa mga propeta, ang sabi pa natin ay kami ay nakinig at kami ay tumalima. So sami'na wa ata'na. Ano yan? Narinig namin ang mensahe at kami ay tumalima, sumunod. Kasi baliwala ang mensahe, kung narinig mo lang, pumasok sa kabila, lumabas sa kabila. Ngayon, alhamdulillah, galing kayo sa seminar. May ilang oras tayo magkakasama. So, kahit kasama pa kayo sa mga narinig nyo, tapos lumabas sa kabila, o narinig nyo at tumalima kayo, sumunod kayo. Nakasulat dito na ang mga mananampalataya, narinig ang mensahe at sumunod. Kasi baliwala na pinaniwalaan mo lang, hindi mo naman sinunod. Baliwala. Narinig mo yung mabuti, sundin mo, sumunod ka, tumalima ka. Dahil yun ang tanda ng isang totoong mananampalataya na yung narinig niya, sinunod niya. Hindi narinig niya, lumabas sa kabila. Iba yun. Okay? May problema ang ganon. Yung panalangin na kasunod, tinatawag natin ang ating Panginoon. Si Allah subhanahu wa ta'ala, o aming Panginoon, patawarin niyo kami at sa inyo kami ay magbabalik. So palagi na tayo humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil alam natin, pagkatapos ng lahat ng ito, naghihirap ka man sa ibabaw ng mundo, kung ano man ang nangyari sa iyo sa ibabaw ng mundo, babalik tayo sa Kanya. Okay? Now, isinunod dito na versikulo, yung pinakahuli, walang sino mang kaluluwa ang binigyan niya Allah ng pasanin na hindi niya kayang dalhin. Mga kapatid, lahat tayo may problema, lahat tayo may surilanin, may pasanin, kanya-kanya. Minsan, iba't ibang kulay, masyadong madilim minsan, masyadong masakit minsan, pero at ang tatanda niyo mga kapatid, wala siyang ibinigay na pasanin sa kahit kanino man na hindi niya kayang dalhin. Kaya siya ibinigay sa iyo ni Allah ang pasanin na yan, kaya mo. Kaya mo. Kaya niya ibinigay sa iyo ay kaya mo. At hindi niya ibinigay sa iyo yung pasanin na yan para pahirapan ka, kundi para maging mas matatag kang mananampalataya.
na pumasok kayo sa Islam, huwag natin iisipin na lahat ay smooth. Lahat walang problema. No. Minsan, ang malaking sinusubukan, nasaan na si Johnny? Minsan, ang malaking sinusubukan si Johnny. Kung sino pa yung magtotoo na napalataya, talagang susubukan. Okay? So kapag sinubukan ka, kaya mo yan, binigyan ka ng pasanin, kakayanin mo yan dahil sabi dito, wala siyang binigyan ng pasanin, hindi na kaya. So kaya mo yan. Huwag mo siya sabihin, hindi mo kaya. Kaya mo yan. Iba-iba ng level. So pinakamalaking pasanin na binigyan ng mga propeta, mga sugo. Sila may pinakamalaking pasanin binigay. Dahil kaya nila, sa level nila. So sa level mo, kung ano rin yung kaya mo, yun lang din ang ibibigay sa iyong pasanin. So ang lahat ng gumawa ng kabutihan, gumawa ng kabaligtaran ng kabutihan, ng pagsuway, okay, matatanggap nila yung karapatang kabayaran nito. So yung gumawa ng kabutihan at sumunod kay Allah, matatanggap niya yung kabayaran nito na biyaya. Kung hindi man dito sa lupa, sa kabilang buhay, sigurado matatanggap mo. At yung gumawa ng pagsuway, yung gumawa ng hindi maganda, ganun din. Matatanggap din nila ang karapatan ng kabayaran nito. Na kung saan ito naman ay kaparusahan. Okay? Ngayon, may panalangin dito. So yung mga panalangin mga kapatid, ang the best na panalangin yung nakasulat mismo sa Quran. So ito yung mga panalangin na ito, kung babaybayin ito, ito yung the best na panalangin. Ano ang sulat na panalangin? O aming Panginoon, kami ay huwag ninyong parusahan kung kami nakalimot o nasadlak sa kamalian. So dito sinasabi natin na tao tayo, nagkakamali at magkakamali pa rin. Kahit anong buti ang gawin natin, magkakamali pa rin tayo. So pinapakunin natin at hinihingi natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na kung sakali man na magkamali pa rin tayo, patawarin tayo. Okay? Yun ay pagtanggap. Bilang isang mabuting mananampalataya, pagtanggap sa kahinaan mo, at si Allah subhanahu wa ta'ala, pagtanggap na siya ang magbibigay sa iyo ng kapatawaran. Basta humingi ka lang sa kanya ng kapatawaran. Okay? O aming Panginoon, huwag ninyong ipasan sa amin ang pabigat na inyong iniatang sa mga nauna sa amin. Sino yung mga nauna sa atin? Yung mga naunang nasyon, yung mga Hudyo, yung mga tagasunod ni Hesus Kristo, yung mga naunang nasyon, binigyan sila ng napakatinding pagsubok na yung iba hindi nakayanan. So tayo, humihingi tayo, nagdudua tayo, nananalangin tayo na sana hindi tayo bigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pabigat o pasanin na hindi natin kakayanin. Nakatulad ng binigyan nila sa mga naunang mga tao o mga nasyon. O aming Panginoon, huwag ninyong iatang sa amin ang pabigat na hindi sa aming malagay. Patawarin niyo kami at pagkaluban kami ng pagpapatawad. So paulit-ulit lang yung paghihingi ng kapatawaran at gano'n ang isang mabuting mananampalataya. Paulit-ulit yung paghihingi ng kapatawaran. Okay? So, ito yung nilalaman itong yung huling versikulo ng Surah Al-Baqarah. Para sa mga bago, hindi naman ito obligasyon, pero maganda na sa pagpapatuloy ng pag-aaral, babalik-balikan nyo ito. At yung mga dati na naman, ang kayang i-memorize ito, i-memorize nyo. Dahil sinabi ng Propeta Muhammad, sabi ng Propeta Muhammad, sapat na para sa inyo. Ang biyaya matatanggap nyo dito. Protection na matatanggap nyo dito. Pag paulit-ulit nito, pinabasa itong dalawang versikulo na ito. Wa-akhiru da'wana, alhamdulillah, rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.